pupunta na sa kabilang bayan sapagkat tutulungan ko na ang tatay ko doon sa gawain doon. At sabi ko sa Panginoon, sabi ko sa kanya, bakit ikaw pa aalis? Bakit ikaw pa aalis? Hanggang sa nagising ako na yun ang tanong ko, sabi ko, Lord, bakit siya aalis? Bakit siya? 3 taon siya disciple dito at biyaya ng Diyos ay nangyari yung pangit ay iyon. Amen. Amen. Yung mismo ang binigay ng Diyos sa kanya, katuwang siya ng tatay niya. Amen. At pinalalakas ang gawain doon sa Pasay, maging doon sa bayan at binigay sa kanya, bali merong aside sa kanya at katuwang pa siya ng tatay niya doon sa baryo nila. Bali 2 gawain, kaya sabi ko, ang Panginoon ay dakilang tumilos. Amen, sa iyong buhay. At kinuwento niya kanina, yung mga ibalang ginawa ng Diyos, pag-uwi nga niya doon, ay isang bagay pang naranasan niya, pati sa bangka, ay nangangaral siya, at maraming mga tumatanggap ng mga time na yun. Sabi ko, I was blessed. Amen, sapagkat ang mga lalaki ng Diyos ay tumatayo, kaya ngayong gabi, malaki ang magagawa ng Diyos sa atin. Kagaya ng kanta, amen, asamin mo na ang Diyos ay magpahayag sa iyo. Can we say amen? Amen. Ito, ang lalaki ng Panginoon, lumipad pa, amen, hindi naman naiwan yung kalahati ng katawan niya. Buong siya, nasa Pasay, Samar, may isang anak, isang asawa, amen, si Pastor Samuel. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Palang gabi sa ating lahat. Nais ko lang po magpasalamat muna sa ating Panginoon. Lalo na sa ating Pastor Nino, sa kanyang asawa, Sister Lerma. Sa bawat isa sa inyo, mga kapatid sa ating Panginoon, salamat sa tiwala. Amen. Makapangaral sa inyong harapan. Amen. Ako nga po pala si Pastor Samuel. Kasama ko po ang aking asawa sa pag-misyon doon sa barangay ng Serong, Pasay, Samar, mga kapatid. Amen. So, biyaya po ng ating Panginoon. Amen. Sinasamahan po tayo ng Diyos. Amen. So, sa ating pag-aaral, mga kapatid, ibukas po tayo sa Isaiah chapter 40, verse 31. Sabi dito, ngunit muling lumakas at sumigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipat silang tulad ng mga agila at sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Tayo mo po at manalangin. Ang Diyos, purihin ka sa pagkabasa ng iyong mga salita. Ngayong gabi, dalangin ko Diyos ang iyong mga pangyarihang pagkilos sa bawat isa sa amin, Panginoon, kasama ng iyong banal na Espiritu. Ang dalangin o Diyos na sa gabi ito, patuloy mo po akong itago sa iyong likuran at ikaw ang patuloy na magpahayag, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po ngayon pa lamang inangkin na namin o Diyos na may ginawa ka na at may gagawin ka pa sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Kaya mga kapatid ko sa ating Panginoon, inialin tulad tayo ng ating Panginoon sa isang agila. Amen. Kaya nais ko pong mangaral, harapin natin ang hamon ng buhay na punong-puno ng pag-asa. Sa pag-aaral po patungkol sa agila, ang agila po ay umidad po sila ng 80 years. Amen. Pinakamahaba ng kanilang buhay, 80 years. Kasi po sa pag-aaral, amen, bukod tangi po ang kanilang katangian. Amen. Sila po ay walang takot sa mga makamandag na ahas. Amen. Makamandag na mga hayop. Amen. Malakas, lumipad, hindi napapagod o hindi madaling mapagod. Amen. Hindi inuurungan kahit ang mga malalakas na hangin. Amen. Ito po yung katangian ng agila. Pagkatapos, bukod sa malinaw ang mata, matutulis na mga kuko. Yun po ang katangian. Subalit, mga kapatid, bukod tangi ang kanilang katangian, mga kapatid, ang agila po ay sila po ay dumadanas ng isang matinding pagsubok. Pag sila po ay umidad na ng 40 years, mga kabugtuan, sila po ay haharap sa isang malaking pagsubok ng kanilang buhay. Amen. Bagamat sila ay may na natatanging katangian, subalit pagdating nila ng 40 years, sila po ay haharap sa isang matinding pagsubok ng kanilang buhay. Ang kanilang pong tuka ay kumakapal at tumahaba
yun ang nagiging dahilan kung bakit sila nahihirapan kumain. At ang kanilang kuko ay sobrang humahaba, kaya nahihirapan din silang dumagit. Nahihirapan silang linisin ang kanilang balahibo. Mga kapatid, kaya ito po ay unti-unting bumibigat sa kanilang pakiramdam. Amen? So, kaya pag dating ng 40 years, dito po sila magdidesisyon kung ipagpapatuloy nila yung another 40 years. Kailangan nilang makipagbaka sa kanilang sarili. Kailangan nilang alisin ang nakakasagabal sa kanilang sarili, kung bakit sila nangihina, kung bakit sila di makakain ng maayos. Amen. Kailangan nilang alisin ito, mga kapatid. Kaya ang gagawin nila, lilipat sila doon sa mga mababatong lugar. Doon nila ikikiskis ang kanilang mga tuka at ang kanilang mga kuko. Amen. Kapag mapagtagumpayan nila ito, sila po ay mabubuhay pa ng another 40 years. Ito po yung katangian ng isang agila. Kaya mga kapatid, ito po minsan ang ating buhay. Diba? Kadalasan sa atin, kapag tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, amen, marami pong hamon sa ating buhay. Kaya nais ko pong sa una nating pag-aaralan, ang Diyos po ay nagbibigay ng assurance o kasiguraduhan, mga kapatid. Amen. Ang pananaw ni Saul nung siya ay hinamon ni Goliath, amen, ang pananaw ni Saul hindi niya kaya. Amen. Ngunit ang pananaw naman ni David nung siya ay hinamon ni Goliath, kaya niya si Goliath. Amen. Kaya ang nangyari kay Saul, mga kapatid, siya po ay pinanghinaan. Kaya sa atin, mga kapatid, kailangan nating harapin ang hamon ng ating buhay upang tayo po ay mabuhay pa o makasunod pa sa ating Panginoon ng mas mahaba pang panahon, mga kapatid. Kagaya ng agila, kung hindi siya lalaban sa hamon ng kanilang buhay, mananatili silang 40 years. Subalit, kailangan nilang, kung gusto nilang madagdagan pa ng another 40 years, kailangan nilang makipagbaka sa kanilang sarili. Yes. Amen. Kagaya ng pananaw ng mga alagad. Ang pananaw ng mga alagad, hindi nila kayang magpakain ng 5,000. Ngunit ang pananaw ng ating Panginoon, kaya niya magpakain ng 5,000. Kaya mga kapatid, ito po ang nais ng ating Panginoon. Minsan, akala natin hindi natin kaya. Pero ang katotohanan, kaya pala. Kaya dapat tayo ay, sabi dito sa Marcos chapter 8, amen, verse 2. Marcos chapter 8, verse 2, mga kapatid. Sabi dito, amen, naawa ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama sila at wala silang makain. Kung babasahin natin, mga kapatid, ang verse 1 hanggang 10, amen, ang mga tao, mga kapatid, 5,000 na sumusunod sa ating Panginoon. Gusto ng ating Panginoon sila ipakainin. Subalit ang kanilang paniniwala ng mga alagad, hindi nila kaya. Kaya tinuruan sila ng ating Panginoon. Sinabi dito, amen, naawa ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila, ngunit wala silang makain. Amen, kaya naghimala ang Diyos sa kanilang buhay. Amen, nagawa nilang magpakain ang mga alagad mismo ang kanyang pinagawa. Amen. Marami pong mga tao sa labas, gutom po, uhaw po sa salita ng ating Panginoon. Ang nais ng ating Panginoon, sila din ay makakain ng salita ng ating Panginoon. Yes. Dahil sinabi ng Diyos sa John chapter 6, verse 31, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin na hindi na magugutom kailanman. At ang sino mang sumampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Kaya sino ang gustong asubuhin ng ating Panginoon, kundi yung mga alagad. Amen. Sabi ng mga alagad, kahit bumili pa tayo ng tinapay, hindi natin kaya ang 5,000 pakainin. Diba? Pero nagawa ng ating Panginoon. Minsan ganito ang ating pananaw sa ating buhay. Akala natin hindi natin kaya. Kapag hinamon tayo mangaral, amen, akala natin hindi natin kaya. Kapag hinamon ka na humayo sa ibang lugar, akala mo hindi mo kaya. Pero ang nais ng ating Panginoon, tanggapin mo ang hamon ng iyong buhay. Amen. Amen. Hindi po
lagi na tayo po ang pinapakain. Amen? Dapat tayo na po ang nagpapakain sa mga tao. Amen? Hindi po tayo palagi dapat na umaasa na tayo po palagi ang pinangangaralan ng pastor. Amen? Dapat tayo po ay nangangaral na. Amen? Amen? Ito po ang nais ng ating Panginoon. Kaya na nating umayaw, kaya nating mangaral, kaya nating ipanalangin ang mga tao, mga kapatid. Amen? Ito po ang nais ng ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, harapin mo ang hamon ng iyong buhay na punong-puno ng pag-asa. Amen? Kaya sabi ko dito, hindi po tayo palagi ang pinangangaralan, kundi tayo po ang nangangaral sa mga tao. Kailangan natin tanggapin na tayo po, amen, ay mga alagad natin Panginoon. Yes, amen. Amen? Kaya sa ating pangalawang pag-aaralan, sabi dito, kailangan natin manindigan. Amen? Si Moses, nung tumugon siya sa hamon ng Diyos, sa kanyang buhay, libo-libong mga Israelita ang pinailaya ng Diyos sa mga pangalipin ng mga Egypto. Amen? Malaki ang magagawa ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Kung tayo po ay tutugon sa hamon ng ating Panginoon, ang bawat isa sa atin napakahalaga po ng patotoo. Hindi na po, mga kapatid, na amaze ako sa patotoo, isang kabataan na dati siya ay nulong sa droga. Amen? Maraming mga nakita ko, maraming mga tao nakikinig, lalo na mga kabataan. Kaya napakahalaga, mga kapatid, yung patotoo ng bawat isa. Amen? Kaya ito ang kailangan ng ating Panginoon. Marami ang tao maniniwala sa iyong patotoo kapag ikaw ay talagang sumusunod sa ating Panginoon. Si David, nung tumugon siya sa hamon, amen, ni Goliath, amen, linabanan niya si Goliath, mga kapatid, hindi siya hinayaan ng Diyos. Amen, sinamahan siya ng ating Panginoon, pinapagtagumpay siya ng ating Panginoon. Kasi ang ating Diyos, Diyos siya na mapagtagumpay. Yes. Amen. Hindi kanya hahayaan, hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan. Amen. Amen. Ito po ang ating Diyos. Kaya kailangan nating harapin ang hamon ng ating buhay, mga kapatid. Amen. Kagaya ng isang agila. Amen. Sa experience ko po sa aking paglilingkod sa ating Panginoon, amen. Marami din pong mga pagsubok. Amen. Lalo na nung na namatayan kami ng anak. Amen. So, grabe po yung pagsubok. Subalit, salamat. Amen. Sa mga tao. Amen. Kagaya po ng ating pangaral ng ating mga pastor. Amen. Mga aral ng ating pastor. Yun po yung aking tinatandaan. Amen. Nung kapag kami ay humaharap sa mga pagsubok, mga problema, sa aming paglilingkod sa ating Panginoon, hindi ko po makalimutan yung Amen? Hindi ko po makalimutan yung payo ng aking mga pastor noong humarap po kami sa malaking pagsubok ng aming buhay. Amen? Noong nandun pa lang kami sa Angkuhan, doon sa kabila ng Pastor Jerry. Amen? Kasama ng Pastor Jerry. Hindi ko makalimutan yung kanyang sinabi nung ako ay dumanas din ang problema. Naghahanap ako ng trabaho, wala akong makita. Ginagawa ko umiiyak. Sabi ni Pastor Jerry, ano, iyak ka na lang dyan? Wala ka bang gagawin? Hanggang ngayon na natanim yun sa aking isipan. Kaya pag may pagsubok na dumarating sa aking buhay, yun palagi nangungusap yung salita na yun. Amen? Ano? Iyak ka na lang dyan? Wala ka bang gagawin? Kaya, praise God. Thank you, Lord. Kapangyarihan po ang salita ng ating Panginoon. Amen. Pag minsan yung mga salita ng ating pastor, naunawaan ko kung bakit pala kami dinidisiplina noon dahil dito. Minsan kinakausap ako ng mag-asawa, nakausap kami ni Pastor Yun saka Sister Lerma, tumutulong talaga yung lupa. Amen, mga pasaway kasi. Amen, kaya minsan sasabihan niya, kung di ka magbabago, nakakaawa ang buhay mo. Nakakaawa ang pamilya mo. Amen, hindi ko naunawaan ang bagay na yun. Amen, naunawaan ko lang nung nandun na kami. Amen, kung hindi ka mababago, baka mas malala pa sila kaysa sa'yo. Amen.
Sino ang tutulong sa kanila? Praise God. Kaya kahit may mga pagsumok doon, yun yung mga nangungusap ng mga salita na yun. Yun yung mga hamon na hanggang ngayon nangungusap kapag may dumarating na mga pagsumok. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Amen. Di ka niya pababayaan. Palalakasin ka ng ating Panginoon. Diyan ang ating Panginoon, kanyang mga salita, ito po'y nagpapalakas. Ang kanyang pong mga salita, mga kapatid, ito po'y nagbibigay ng karunungan. Ang kanyang mga salita, ito po'y nagpapagaling. Ang kanyang mga salita, ito po'y nagtutuwid at nagbabago ng buhay, mga kapatid. Kaya kailangan natin punuin ang ating buhay ng salita ng ating Panginoon at kailangan natin tanggapin ang hamon ng ating buhay. Amen? Sinabi dito sa John chapter 1 verse 12, tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya huwag ka matakot na humayo, huwag ka matakot mangaral. Amen? Sabi dito sa John chapter 1 verse 12. Maiksi lamang po ito, mga kapatid. Amen? 1:12. Sabi dito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya kung anak ka ng Diyos, ikaw ay mapagtagumpay. Amen. Kaya huwag kang matakot na ipangaral ang salita ng ating Panginoon. Amen. Maraming tao ang kayang iligtas ng Diyos, gagamitin ka. Maraming tao ang pagagalingin ng ating Panginoon, gagamitin ka. Kailangan lang manindigan ka, sumampalataya ka, mga kapatid. Amen. Sa last, sabi dito sa John chapter 5. 1 John chapter 5 verse 4. Amen. 1 John chapter 5 verse 4 hanggang 5. Sabi dito, mga anak, kayo ngay sa Diyos na mapagtagumpay, napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad ng mga propeta sapagkat 1 John chapter 5 verse 4. Sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at napagtagumpayan na nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang mga sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Kaya sino ang nagtatagumpay? Ang sumasampalataya. Sino ang anak ng Diyos? Sino ang anak ng Diyos? Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Kung anak ka ng Diyos, tayo ay mapagtagumpay. Ito po ang nais ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Kaya harapin natin yung hamon. Amen. Ng ating buhay. Kung gusto natin, mas sumulong pa tayo, mas lumago pa ang iyong pananampalataya, kailangan harapin natin ang hamon. Huwag tayo maging katulad ni Saul. Amen. Si Saul, nung hinamon siya, pinanghinaan siya ng loob. Pero si David, mga kapatid, amen, pinapagtagumpay siya ng ating Panginoon. Ito po ang nais ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. Tayo mga kapatid. Tungo natin ating mga ulo. Amen. So ako po ay mangusap habang lumalapit po ang mga manunugtog. Amen. Ngayong gabi. Amen. Amen. Ito lang. May bago ba dito, mga kapatid? Amen. Ito po ang nais ng ating Panginoon. Patuloy natin siyang tanggapin sa ating buhay. Amen. Marahil ito, marahil mo pa gaano naunawaan ang salita ng ating Panginoon, subalit isa lang ang malinaw. Mahal ka ng ating Panginoon. Ibigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Amen. Hindi kanya nais na mapahamak. Gusto kanyang bigyan ng pagtatagumpay sa iyong buhay. Gusto kanyang palayain sa gapos ng mga kasalanan. Ito ang nais ng ating Panginoon. Marahil ikaw ito, bago ka lang. Amen. Ito ang pagkakataon na matanggap mo si Kristo sa iyong buhay. Amen. May bago ba dito? Amen. Wala na? Amen. Wala ba? Amen. So, nais ko nga mangusap sa ating Panginoon. Amen. Marahil ikaw ito. Ikaw ay pinanghinaan ng loob. Amen. Ito ang nais ng ating Panginoon. Amen. Na patuloy tayo magtiwala sa ating Panginoon.
Harap tayo sa ating Panginoon. Yes, sir. Lumapit ka sa Diyos, mga kapatid. Amen. Magtiwala ka sa ating Panginoon. So habang umaawit, mga manunugtog, hindi po tayong lahat lumapit sa ating Panginoon. Hindi po tayong manalangin sa Diyos. Hallelujah. Amen. Umusa ang Diyos sa bawat isa sa ating mga kapatid. Amen. Sa pagsanggaban ng ating Panginoon. So kanyang gamitin mga kapatid sa kanyang makapangyarihan gawa. Amen. Tanggapin mo si Jesus yung buhay na hamon ka na. Huwag ka na unahan ng iyong loob. Hallelujah. Amen. God, we worship Jesus. Oh, hallelujah. We worship Jesus. Amen. Salamat sa ating Espiritu na handang magsanggap. Lord of Jesus. Aming naman. Bawat isa sa mga bagay na hindi namin kaya, Panginoon. Pagpapatuloy magsanggap. Lord Jesus. Oh, mga anak ko, ako ang iyong Panginoon. Kayo ang aking mga anak. Inilagay ko kayo dito upang binigyan ko kayo ng mga kapangyarihan. Yes. Kaya gagamitin ko, hindi lang dito sa loob, kundi sa labas, sapagkat marami napapahamak sa labas. Ang aking mga anak na hindi nakakilala sa akin ay yung itutukoy, sasabihin nyo ang katotohanan.
Sapagat kayo ang nauna, kayo ang mga ginamit ko. Gagamitin ko kayo sa kanilang buhay upang dalhin sa aking gawain. Tulungan nyo sila mga aking mga anak. Ito ang aking sasabihin sa inyo. Inilagay ko kayo, binigyan ko kayo ng karapatan maging anak ko. At gawin nyo ang aking kaloob. Bibigyan ko kayo ng iyong kapangyarihan. Bibigyan ko kayo ng iyong kalakasan. Gawin nyo ang aking kaloob. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Yes, God, hallelujah. Bago tayo magtapos mga kapatid, meron ba dito may karamdaman? Hallelujah, glory Mula to sa ating Jesus. Panginoon. Pray ka namin. Hallelujah. Oh, Lord Jesus. Ay, gusto ka namin panalangin. Pag-pray po. Hallelujah. Salamat. Buhay ka, Panginoon Diyos. Salamat sa buhay. Salamat sa iyong Nagdadawan. Amen. So mga kapatid, amen, dinidinig ang panalangin ng ating Panginoon at ang tuloy nagtitiwala sa Diyos. Mga kapatid, kaya ulat natin ating mga kamay. Amen. Sa mga kapatid na ito, Diyos ay patuloy na magtiwala sa ating buhay. Amen. Kasama ng ating Espiritu. Lord Jesus, narito Diyos, ang iyong anak na ito, Panginoon. Kung isang nagtitiwala sa iyo, Diyos, ikaw ang Diyos na patuloy na magpapagaling sa kanyang buhay. Ano mang espiritu ng karamdaman, minawasak namin ito in the blood of Jesus. Salamat o Diyos, sa kompleto kagalingan, Panginoon, na nagpapala sa iyo, Diyos. Sa aming kapatid na ito, Panginoon, patuloy mo siya pagalingin, Panginoon, sa kanyang karamdaman, palakasan mo, ingatan mo, Diyos, ang iyong kanyang kalusugan. Hallelujah, maging sinanay, Panginoon, pagalingin mo siya, Panginoon. Lakasin mo muli, Diyos, ang kanyang physical na pangangatawan, maging kanyang spiritual, dakilang Diyos, maging si tatay, Panginoon, God, patuloy mo siyang pagalingin, Panginoon. Muli mo balikin ang lakas ng kanyang katawan, Panginoon, siya patuloy na makalakad, Panginoon, pagkalapit sa iyo, dakilang. Ano ang espiritu ng karamdaman, minabas sa mga dito, Jesus, salamat sa panging pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Palampakan natin ang Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, ng pagaling ka, O God. Minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon. Ang ginawa ng Diyos sa atin. Amen. Hallelujah. Ang mga pinalakas ng Panginoon kayo po ay magpatotoo. Amen. Amen. Pagkatapos po nito, amen, lakaran niyo yung kaluturan ng Diyos. Na ibig sabihin, ang Yes. tinatanggap niyo ay kaluluwalhati ng ating Oh, Lord. Panginoon. Tayo manatili, amen, ang manatili, ipagmalaki natin ang kabutihan ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa ginawa mo ngayong gabi. Hindi pa po ito tapos at hindi matatapos ang revival. Patuloy mong gagawin ang pagpapalakas, ang paghamon at pagsasangkap sa iyong mga anak. Patuloy na pagpapagaling, maging pagpapala, Panginoon. At ang mga bagay namin tinatanggap na ito, mga oportunidad patungo sa magandang kinabukasan at makapangyarihang pamumuhay mula sa iyo na yung tinuwid o Diyos ay aming tinatamasa at tatamasahin. Ingatan mo ang aming mga puso, ingatan ang isip ng bawat isa. Paano mo ginamit si Pastor Samuel, Panginoon, na hinamon pinalakas at tinuro ng bawat isang manindigan, Panginoon, ay tatayo kami sa pamamagitan mo, Diyos. Ikaw ang Panginoon nagpapalakas sa amin, gagabayan mo ang bawat isa hanggang sa pag-uwi, Panginoon, pansamantala sa kanilang mga pansamantalang tahanan. Patuloy babalutan ng iyong banal na dugo at excited na muling haharap sa pagtanggap, Panginoon God, ng panibagong pagpapahayag mo sa araw ng bukas, Panginoon God. Lord, pagpalain mo ang iyong lingkod na ginamit, Panginoon, kung paano ang mga kabahayagan ng Diyos manatili ito sa aming puso at siya ay palalo pang mag-apoy, Panginoon. Sa manong bawat isa, haharap kami ngayong gabi
may kapayapaan sa puso hanggang sa pagpapahinga. Mamaya, Panginoon, pagpalain mong yung gawain, maging pagsasaluhan, O Diyos God, ang mga naghanda, ang mga nagpala, bukas palat na ginagamit mo, ibalik mo sa kanila, siksik, liglig at tumaapaw sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpapahan natin ang ating Panginoon. Ay kung makikita-kita bukas ng umaga, excited para sa banal na gawain ng Diyos. Ang kasunod ay ang pagbulika ng church anniversary. Hallelujah. Sumayin po ang kapayapaan ng Diyos. Pinapaalala ko po, huwag kayong mawawala. Baka iniisip nyo, wala kayong ihahanda. Huwag nyo pong isipin yung pisikal na pagkain. Isipin nyo po yung spiritual na pagkain ating at amasahin bukas sa mga pangangaral at pagpupuri natin sa kaluwalhatian ng Diyos. Dumating po kayo bukas. At kung kayo naman po ay mayroong magagasto,